Alright, puntahan po muna natin ang ating guest ngayong oras na ito, no? Dahil pag-uusapan naman natin ang kasaysayan ng Poong Jesus Nazareno. Kasama po natin ang historian, walang iba kundi si Professor Xiao Chua. Magandang umaga sa iyo, Xiao. Kasaysayang umaga, Ninya, Mix, at sa lahat ng ating mga kapamilya. Uy, long time, Prof? Prof, It's good been morning. a while. Oo, pina-follow lang kita sa social media, pero hanggang ngayon marami pa rin kaming natututunan sa iyo. Kaya bigyan mo nga kami ng konting background ng Feast of the Black Nazarene, no, dito po sa ating bansa. At sinasabi nga nung mga pare, no, wag daw tawaging Black Nazarene kundi gustong mag-focus sa Poong Jesus Nazareno. Well, mabilisan, no, na pagsasalaysay. Around 1600s, hindi tayo sigurado sa date, no? Winawarningan ko na po yung mga periodiko natin. Hindi tayo sigurado sa date. Dumating ang Nazareno sa Pilipinas. Around 1600s yan. Tapos, we know that because by 1650s, there is already a Cofradia del Nazareno. So, galing sa Mexico yung imahen, dinala po yan sa San Juan Bautista de Bagong Bayan, sa Rizal Park Luneta ngayon, yung simbahan dati ng Nazareno. Kaya yun yung paslasyon. Nanggaling kasi doon sa Luneta, yung Rizal Park Luneta, yung unang bahay ng imahen. Dinala sa Intramuros, yung original na yon nasira noong World War II. Kaya buti na lang merong ginawang Nazareno rin sa Quiapo. No? At this is around 1700s, no? And nung panahon na yun Professor Xiao, ay Prof, sinasabi mo yung image na original na galing sa Mexico na Yes. nasira totally nung World War II, so wala na? wala na ho yun. So yung matandang imahen na sinasabi natin ngayon, yung binasbasan ni Bishop Rufino Sancho y Santa Susto Irofina noong 1700s. At yan po yung naging popular, yung imahen ngayon na nasa Quiapo. Naghinati rin yun. Wait, so yung original na image po nung sinasabi nilang Black Nazarene nasira nung World War II, tapos gumawa uli ng isa pang image or may isa pa na image na yun yung binasbasan. Ano po yung saan galing naman yung pangalawa? Now, nabasa ko sa website ng mga Recoletos na may kwento sila na in-order din daw sa Mexico yon. I really do not know. I want to read yung kanilang source for that. Pero yun na nga, may isa pang imahen. At yun nga yung, hindi siya 1600s. It's really about 100 years or so after. Pero matandang imahen pa rin yun. It's still in the 1700s, kung Yes, hindi 1600s, oo. 1700s, Oo. opo. And still as significant, bakit po kaya naging ganito kalakas ang debosyon ng mga Pilipino dito po sa Poong Jesus Nazareno? Well, una sa lahat, no, yung kaya nga sabi, 'di ba? Huwag tayong mag-focus sa pagkaitim. Although tayong mga Pilipino, may yung relatability niya nandun din sa kulay eh. Mhm. Kasi most of the time itim ang Nazareno. Although itim kasi yung kahoy na ginamit, hindi dahil na dilaan siya ng apoy or what. But O itim kasi nasunog yung daw, kahoy na opo. ginamit. Oo, hindi. Pero ayun na nga, no, yung pagkaitim niya, although hindi siya laging itim, meron tayong mga pictures na kinukulayan din siya minsan. 'Di ba? Pero yun na nga, yung pagkaitim niya, makikita mo na ito ang hari, 'di ba? Siya ang savior natin. Jesucristo, hari, Diyos na tunay, meron siyang robes, 'di ba, na napakaganda, meron siyang potensya sa bilang hari, 'di ba? Pero siya ay nahihirapan, siya ay nakaluhod. Tulad nating mga tao, nahihirapan tayo. 'Di ba, natutokso tayo, inaaglahi tayo, nahihirapan tayo, sinusubok tayo. Ito'y Diyos na nakipagkapwa-tao sa tao. Naiintindihan niya tayo. Opo. At alam natin na hindi yung kamatayan niya ang katapusan ng kwento. Dahil after 3 days, babangon muli ang Panginoong Jesucristo. Kaya po ang Jesus Nazareno ay naging daluyan ng pag-asa ng ordinaryong Pilipino sa kanyang buhay
Pero pag-asa din siya, ayon kay Reynaldo Ileto, yung Panginoong Yesus, yung kwento ng buhay ni Jesus sa pasyong mahal ng Nazareno, ay naging daluyan din ng pag-asa para lumaban yung mga Pilipino laban sa kolonyalismo. At yun nga yung yun yung nangyari doon, na may pagkabuhay na maguli. Merong kalayaan na matatamo tayo sa kabila ng ating mga paghihirap. So Prof. Shao, from a historical standpoint, the feast na alam natin ngayon, milyon-milyon pong deboto ang nagse-celebrate po ng pista tuwing January 9. Bakit ba muna naging January 9? At yung ganitong klaseng debosyon ba, yung pista sa Maynila, automatic ba naging milyon agad o naging gradual yung kumbaga debosyon ng tao? Well, nung nagsimula yan nung 1700 sa Quiapo, we are not so sure kung paano yan nagsimula. Pero I'm interpreting na siyempre sa simula, actually pag tinignan mo naman yung mga larawan, may mga photographs na nung early 1900s. Marami na talaga eh. Merong paintings si Jose Honorato Lozano noong 1800s na marami na yung nagpuposisyon. Puno yung Plaza Miranda. Oh. Pero, puno. Pero, ano pa, syempre nakatayo, it's a posisyon talaga, yung parang ordinaryong posisyon. Pero, pag nakita mo, panahon ng Amerikano, may mga litrato na, sumasampa na yung deboto sa andas. Pero ng ganun. By 1938, merong painting si Ricardo Puroganan, isang painter na nasa National Museum. Ayun na, nakikita mo na nagbabalyahan na. Pero yun nga, madaling i-interpret na magulo yung posisyon. Pero, pag tinignan mo, may crowd dynamics pala yan. Para sabi nga ni Martin Aguda, yung choreographed synchronized craze o choreographed stampede. No? Hindi siya totoong stampede kasi alam ng tao yung indayog o yung galaw ng crowd, alam niya yung gagawin niya, and yung mga akala nating inaapakan para makasampa yung ibang tao, pala yon, tulong pala nila yung sacrifice nila yon, nagpapaapak talaga sila para isampa yung kanilang kababayan. So makikita nyo may mga ganun, may mga crowd dynamics, may makikita ka na kapag nagtaas ng kamay yung deboto, inihila na at parang concert, no, pinapadaos-dos sa taas ng crowd para dalhin sa pinakamalapit na medic. So may mga ganyang mga makikita natin na usually hindi natin napapansin. Pero ngayon maganda na inuulat na ng media yan. Dati nung around 10 years ago, 15 years ago, nagpo-focus masyado dun sa magulo, crazy, ganyan. Tama, no? Ang ganda pala nung pillar, kumbaga basic timeline, no? So to recap, as early as 1800s, meron na po mga paintings, pictures, or images na may crowd na. By the 1900s, panahon ng mga Amerikano, at least before World War I, may makasumasampa na. So, historically, ito po talaga naging kultura, Prof. Shao, that we still live to see today. Yes, and after World War II, meron ng dati kasi andas yan yung binubuhat. Makikita mo, tumataob na yung Nazareno na gano'n, sumaside eh. Dahil nga, inire-reach ng mga tao. That's why eventually, hindi ko alam kung 1980s yata yun, by the 1980s, nilagay na nila yung andas sa sasakyan. Yan yung ginagawa nga ng Saraw. 'Di ba? Para yun na yung gamitin. Kasi dati hanggang 70s binubuhat pa yan eh. Tapos yun na nga, nag-i-improve din yung andas. Kasi alam niyo 'di ba dati kasi na ang pier may masagasaan. Alam niyo ba sa andas, may tao sa ilalim yan. Na yung tao, iniiwas niya yung mga paanong tao doon sa yun, sakripisyon. Buong translasyon. Parang human will. Ilan yung tao Human po sa will. ilalim yun? Ilan yun? Di natin nakikita yun, ha? Oh. Dalawa yata kung di ako nagkakamali. Dalawa lang? Dalawa sila. Dalawa, Before. Hindi, sabi... Ngayon. Ngayon. Sorry, ngayon. oo. Oo. Nasa ilalim. Yung iba yung nasa taas. Yung nasa ilalim. Wow. Oo, grabe, Yung ano? pinapalo niya yung mga paa pag lumalapit na doon sa gulong. Oo, magandang ma-interview rin sila, no? Oo. Yung mga volunteers na yan, Hanapin yung nyo mga yun. deboto na yan, Hanapin nyo ano? sila. O, May nakaka-mangha. may pagkain na sila doon. So tanungin nyo sila paano sila, kung naiihi sila, anong ginagawa nila. Tanungin nyo, nakakatuwa yan.
Yun na nga eh. Oo nga eh. Papaano nga? First time ko narinig yun. Oo, Thank pero you, Prof. paano nga pala yun, ano? Pag may call of nature, ilang oras rin kasi yan eh, di ba? Ang hirap, uminom ng maraming tubig dyan. Kasi sabi, uminom ng tubig. Kung uminom ka ng tubig, kailangan mo mag-CR. Tama. Professor Shao, paano yun? Di natin nakikita rin yun. Ganito na lang. Pag natapos yung translasyon, yung andas, lahat na ng uri ng amoy, maamoy mo. Ganun talaga. Oo. So, oo Pero nga yun eh. na nga, bahagi lahat yan nung kung paano yung sacrifice, lahat. Kasi ano na yan eh. Prof, paano na siya Di nag-evolve? magandang, hindi sorry, isang advice lang, mag-diaper. Hindi ba pwede? Baka ginagawa nila yan. So, Prof, ano yun na yung mga nag-evolve na practice siguro? Kasi kanina nakita natin yung mga similarities na, nung sinaunang panahon ginagawa na pala to. Pero ano na po yung mga nagbago, especially, itong current generation? Si Bishop Jun Sescon, yung dating kura, ano siya actually na-flatter nga ako kasi sabi niya, Prof, binasa ko yung dissertation mo. Sabi ko kasi, ako against ako dun sa tatanggalin yung mga ginagawa ng mga tao na yung pagpasan. Kasi parang hindi na natin may babalik yan na gusto nyo na lumakad lang yung mga tao. Hindi pwede. Kultura na kasi yan. Pero sabi nga ni Bishop sa akin, Prof, tinanggal ko lang yung sampahan. Pero pwede pa rin pumasan. So ano nangyari ngayon, ilagyan niya ng canopy yung andas para nga hindi nasampahan ng tao. Although marami pa rin of course gusto hawakan yung salamin. So yun yung bago ngayon na hinahawakan na lang yung salamin. Oo, But pipupilit pa rin sumampa pero bawal. Oo, bawal po. Sinabi nga po, bawal sumampa. Actually, ayaw nilang gamitin yung salitang sampa, kundi dapat daw samba. Ganon. So, hindi mo dapat kailangan gawin yun. Yun ang abiso kasi nga, delikado. Pero parang hindi nga maiiwasan kung ito ay kanilang talagang, ito yung kanilang debosyon eh. Parang hindi mo basa-basa pwedeng sabihin, hindi mo na pwedeng hawakan yan. Ano? Bakit pinipilit pa rin ng mga deboto yung gusto nilang gawin? Well, syempre, nakasanayan yan. Tapos syempre meron silang yung kapag nahawakan nila yung senyor sa kanyang pista, part kasi nung ritual yun yung ritual. Yung ritual kasi pag nakasanayan na ng sambayanan yun, nagiging parang bahagi na rin yun nung yung gusto mo na marami kayo pag sumasamba kayo. Yung kasi iba yung nararamdaman mo eh. Even I as a historian and an anthropologist, well, even if I look at it kasi Protestant talaga ako eh. But when you're there, may mararamdaman ka talaga eh. May something. It's a different experience and something that you do not really experience. So kung kunwari, nagsisimba ka lang, minsan hindi mo na-experience yung ganun eh. But when you're with everybody, kaya nga what is that? Is that a phenomenon? What do you call that? Parang ganyang miracle? Ano po yan? Well, if you're a religious, you can call it a miracle, a divine presence. For us, it's a phenomenon. It happens. Nangyayari talaga yan, especially, di ba, pagka itong sumama ka siguro sa EDSA Revolution o sa trillion peso march, di ba, may mararamdaman ka rin eh. But it's different when it's a spiritual, kapag spiritual na yung pinag-uusapan natin. Kasi, sabi nga ni Victor Turner sa The Ritual Process, kapag nagsama-sama na lahat yung sambayanan na nagre-ritual, they recreate the struggle of their daily lives. And after that, when they come out of that, they feel refreshed. And this is exactly the translasyon. All right. With that, maraming salamat po sa inyo, Professor Shao Chua, ang ating historian. Maraming salamat, Prof. At Happy New Year po sa inyo. Thank you, Prof. Happy Fiesta. Salamat sa tulong ng media to clarify all of these things. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Mabuhay kayo, rin po kayo. Alright, balikan po natin yung naputol na report kanina tungkol po sa pagpasok sa top 5 sa bar exam ng isang universidad sa Leyte. Ang report mula